Ilog Pasig ay minsan ang natawag na isang magandang ilog. Ang mga tao noon ay namamangka o di kaya na may lumalangoy sa minsan na ring naging malinis na ilog. Kung pagmamasdan ngayon, hindi mo lubos na may isip na ito ay naging isang malinis at magandang ilog. Pinabayaan na lamang natin ito at nalimutan natin na ito ay isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan at buhay. Nawala sa ating mga isipan na ang simpleng pagtatapon ng basura sa ilog ay magkakaroon ng malaking epekto sa ating lipunan. Ang kahalagahan ng ilog ay pinagsawalang bahala na lamang, kaya ngayon ay meron na tayong maruming ilog na nasasaksihan. Ang pagkakaroon ng maruming katawan ng tubig ay lubhang nakakaapekto sa water cycle, sa ating kalikasan at sa ating kalusugan. Ang Ilog Pasig ay kilala bilang isang ilog na kumokonekta sa Looc ng Laguna at Looc ng Maynila. Ito ay may haba na 25 kilometro o 15.5 milya. Ang ilog ng Marikina at ilog ng San Juan ang ilan sa mga karugtong nito. Pinaniniwalaang nanggaling ang salitang Pasig sa isang Sanskritong parirala na ang ilog ang dumadaloy mula sa isang bahagi ng tubig mula sa isa pang bahagi. Ang Pasig ay pinaniniwalaang ding mas matanda pa sa Maynila. Ilan sa mga ebidensyang nakalap ukol sa paniniwalang ito ay ang mga nahukay na seramikang mula sa mga intsik na mula pa noong ika-11 hanggang ika-14 na siglo. Noong panahon ng mga Kastila, ang Ilog Pasig ang isa sa mga pinakamahalagang rutang pantransportasyon sa Maynila. Ito ang naging sentro ng mga kaganapan sa lungsod. Ang ilog na ito ay dumadaan sa pagitan ng lungsod ng Taguig at sa Taytay Rizal, matapos ay tumutuloy na ito sa lungsod ng Pasig. Ang ilog na ito ang humahati sa Kalakhang, Maynila sa dalawa. Ito ay bumubuo ng hangganan sa pagitan ng lungsod ng Makati sa katimugan at sa lungsod ng Mandaluyong naman sa may hilagang bahagi. Nagkaroon po tayo ng pagkakataong makapanayam si Kuya Donnie, bangkero sa loob ng 22 taon dito sa ilog. Ganda rin ito, kaya lang ilang araw lang magbalik na sa dati. Tapos paano po pag binabaha? Mas makami po yung basura. Natatangay ng agos. Basura. Lumilinis ito. Pero mga isang araw, 2 araw, balik siya. May naabutan niyo pa po daw po, naabutan niyo pa po ba na malinis tong ilog? Pagtawid ko rin talagang ganyan. Pero maganda-ganda pa naman, hindi ganyan karaming basura. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito? 22. 22 years na po. Sa palagay niyo po ba sa bawat taon mas lumalala yung Ganyan talagang wala akong makikita. Halos wala akong makikita. talagang hindi na po pumuti yung tubig? Hindi na. Pag tagulan, maganda yan, papalitan kasi. Pero pag tigil ng agos, ilang araw lang, balik na ako. Ganyan, pinaka-natural na ng tubig, kulay ito. Napapalit-palitan lang pag medyo maganda, nagaganda, ang lakas na. May mga bata po bang lumalangoy-langoy dito? Naglumalangon lang dito yung nangangaba ng kalakal ng bakal. Ay, nung pagbuwan ako rito, marami bang naliligo dito dahil pag nagbaha, nakukulay brown ito eh. Malinis, walang basura. Sa palagay niyo daw po, ano daw po yung dahilan kung ba't madumi po yung tubig? Ay, gawa na ng kwan yan. Tao talaga katatapon ng basura sa kayong mga pagbukan nila. O po yung mga walang disiplina na nagtatapon. Ano pong pangalan nila? Doon eh. Donnie po. Mga estudyante po kami kasi po may project po kami.
Ito po. All po dito. Yan, may lang maglilinis. Mag-uukay, nagpapalaliman yun. Yan po. Ayun pala yun. Napapadpad din po sila dito. Oo, dito sila kumukuha. Dito sa gilid nito, yung may mga bakat na yung mga sulat na poste. Palatandaan. Paano po yun? Di ba po pagdadaan po sila dito? Tinatas na lang nila to. Pag po wala ng malakas dito, inaabot po yung border, yung tulan. Then, nalagpas lang ito yung kahit kasi babaw ng kahit lang ito. Pero nung hagubagat, di malalim din pero hindi tumutumak. Nandito po kami ngayon sa isang parte ng Ilog Pasig kung saan po sa aking likuran makikita niyo po ang paglilinis ng nasabi. Nakakalungkot isipin at makita kung ano na ang kinahantungan ng ating bansa ngayon sa larangan ng polusyon. Lalo na't alam ng karamihan kung ano at gaano kaganda dati ang Ilog Pasig. Dahil dito, nais namin humikayat ng mga tao upang sumali at makapaghanap ng posibleng solusyon na makatutulong upang maibalik ang Ilog Pasig sa dati nitong estado. Kung hindi man, ay mabawasan man lang ang posibilidad na lumala pa ang kasalukuyang sitwasyon nito. Mga maaaring proyekto ay hindi masasatupad kung hindi makakalikom ng budget o pera para maisagawa ang mga ito. Uumpisahan natin sa paglikom ng pera. Maaari tayong magsagawa ng isa pang bersyon ng takbo para sa Ilog Pasig nang sa ganon ay magkaroon tayo ng pagkukuhaan ng pondo para maisatupad ang susunod na hakbang, ang paglilinis ng Ilog Pasig. Mula sa malilikom na pera, maaari tayong bumili ng mga makinarya na may panglilinis sa ilog na iba pa sa mga makinarya na nagmula sa gobyerno. Kapit bisig para sa Ilog Pasig.